ang hirap kasi nitong hindi ko alam kung talagang sinasadya naman o totally ignorance. Si kaibigang R.A. Fuentes, ang binabanggit niya, bakit wala daw rules na 20 minutes nung kami, tayo yon kaibigan. Hindi tayong nagdidebate ngayon. Ibang rules tong sinusunod nila. Hindi ka ba nakinig? Binasa yung mga rules na hindi mo ilan ang presentation, parehas lang, objective lang dito, no? Pasensya na, Brother Roland, kasi Okay lang. Oy, gusto ko lang palabasin dito na both side ay naging pata sa ating debaters. Ano po? Wala naman, Pastor Fuentes, may rematch pa man siguro kayo, no? Hindi, nasanay kasi kayo ng 15-15 noon. Pero iba yung rules natin noon. Huwag nang rito. Kasi baka sa sunod na debate ninyo, Bro Richard, gawin ninyong 25. Baka bitin si Pastor Fuentes. Actually, sa ibang sa ibang ka-debate namin, talagang 20, kagaya yung debate namin sa Muslim, 20-20 talaga. Pasensya na. Yun lang, gusto ko lang linawin kasi nababasa dito, may mga sumasagot na ilan, baka nga yung ibang makabasa sabihin, at nandadaya tayo dito. Hindi po, ulitin natin. Okay. Pareho silang 20 minutes, binigay lang ni Brother Jando yung 6 minutes niya. Kaya parang naging mas mahaba yung presentation ni Brother Bessie. Pero moderator sa side ng ating mga kapatid na Catholic, at of course dito Bessie, kung makikita may pala sila ginagawa. Ano lang tayo dito? Okay. Maganda naman yung pinapakita ng mga speaker natin ngayong gabi. Okay. So, course, naging 604 na yung mga viewers natin sa punto por punto versus kapitulo versikulo. Dito ay 628. Okay, so all in all nasa 1,200 na, no, yung mga viewers natin ngayon. So paki-comment na lang, paki-like and paki-share, at saka i-shout out, i-comment nyo rin yung mga, mention nyo yung mga kaibigan natin, no? Yung mga kaibigan ninyo na gusto kasi maganda yung kakayan ngayong gabi. Napaka-sports, napaka-informative. Okay? So, proceed na tayo sa ating rebuttal. Unang magbibigay ng kanyang rebuttal ang ating kapatid from Roman Catholic Church, Brother Jando Alabado. 15 minutes. 15 minutes pa na. Yes, 15 minutos, kapatid. Okay. Kapag handa na ba yung time natin? Apo. Okay, bago ko ibigay, pa-wash out daw, Raymond Alyusada, magandang gabi sa'yo. Brother Jando Alabado, 15 minutos rebuttal period. Kung handa ka na, maaari ka nang magsimula. Go ahead. Okay. Yeah. Thank you, Brother Roland Pards. At mag-focus ako dito sa The Ministry Magazine na kanilang babasahin. Inaamin niya dito na itong Roman Catholic Imperial State Church is the Roman Catholic Church. Eto, basahin natin ang buo para makuha natin yung buong sentido. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Dito pa lang nagpatuloy daw siya hanggang 321 AD. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government but never resorted to state aid in its religious work. So ang main subject dito, yung mismong ancient Catholic na established by Christ and His Apostles. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. Just as soon nang dumating ang panahon na ang iglesyang ito, anong iglesyang ito? Yung ancient Catholic. Lilituhin ba naman ni Brother Bracy? Ayan, liwanag niya. Just as soon as this church, nang dumating ang panahon na ang iglesyang ito ay umanib. Ano yung iglesyang ito? Referring sa ancient Catholic. Sabi niya, kumpul-kumpul lang daw yung kumpul-kumpul. Just as this church. Di naman sinabing few members of this church. Di naman sinabing few members of this church. Talagang klaro. Just as soon nang dumating ang panahon ng iglesia ito ay umanib sa estado, pinersecute niya ang pagano. Sabi nila, aklat nila yan Natural, yun ang ipapalabas nila. Pero, ano ba ang talagang kahinatan salitang ito? She became, sinong she? Yung iglesyang ito na umanib sa estado, anong iglesyang yan? Yung ancient Catholic. Ano ba naman?
Very clear naman yan. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Dito pala napakaliwanag na napatunayan na yung paksa Kung saan-saan pa kasi tumakbo, no? Ngayon, ano pa yung mga niya, napunta siya doon sa si Petro the Rock. Ang pinagbatayan niya yung Itigo-digo tibi kiatois Petro, si Superhang Petram. Bakit daw hindi Petros ang nilagay? Kasi ginamitan nyo ng Greek grammar. Pero nung binanggit ang katagang Matthew 16:18 sa kanilang lingwahe, ang ginamit doon Aramaiko. Dahil Aramaiko naman talaga sila. Ano ba yung Aramaiko ng Matthew 16:18? Apena amarnalak dato kipa walhadi kipa ibnilede watari di syola. So then, sa Matthew 16:18, in real language ng Aramaiko, 2 kipa yan. Kaso nga lang nang tinranslate na sa Greek, kaya na yung unang kepa ginawang Petrus. Yung kalawang kepa nanatiling Petra. Apena amarnalak dato kipa walhadi kipa. 2 kipa yan yung sasabihin magkaiba. Tapos bakit kipa? Bakit kipa? Sino ba binigyan ng pangalang kipa? Basahin natin sinasabi sa Biblia, John 1:42. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Yung binigay sa kanya ang pangalang Kepas, may dahilan yun, kaya binigay sa kanya ang pangalang Kepas. Hindi naman bibigay ang pangalang Kepas nang wala man lang dahilan. Sabi niya, bias daw ako dahil gumamit daw ako ng contributor, Katoliko ang contributor. Delikado kasi kapag silang mag-contributor Alam nyo? Bakit delikado? Kasi kapag silang nag-contributor, maiiba ang takbo ng historya. Magbigay ako ng example sa inyo na maiiba ang takbo ng historya pag silang nagbigay ng Lagay ito yung The Great Controversy. Anong sinasabi sa The Great Controversy? As the followers of Christ, yung iglesyang tayo ni Kristo, united with idolaters, the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Ganyan sila kapag sila nagbigay ng pag sila ang contributor. Delikado. Ang Christian religion daw became corrupted. Ano bang sinabi ni Kristo sa Matthew 16:18? And the church lost her purity and power. Ano bang sabi ni Kristo sa Matthew 16:18? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. All the powers of hell will not conquer it. Kapag sila ang gumawa ng istorya, ang nangyayari, the Christian religion became corrupted, kasalungat, kaya peligroso kapag sila yung contributor. Ngayon, Katoliko ang contributor. Hindi naman bias yun, hindi naman official Catholic book yun. Magiging bias lang ako pag gumamit ako ng official Catholic book, doon ako magiging bias. Legit na standard reference yun Natural, kung magre-research ka, kukuha ka doon sa mismong source. Halimbawa, ito. Sample na lang natin. Yung nakalagay ba doon sa Encyclopedia Britannica na Seventh-day Adventist, hindi ba nakalagay doon nakalagay ba doon founded by Christ? Kasi yan ang claim ng Seventh-day Adventist Di ba? Nakalagay ba doon founded by Christ? Hindi naman. Kahit sila pa yung gawing contributor, hindi na nalalagay yun. Dahil hindi yun based on reality. Ito pa. Ano ba pinagsasabi niya? Sabi niya, maraming nag-aangkin ng word Catholic. Tama yon, maraming nag-aangkin ng word Catholic. Pero isang tao ang umimbento ng pangalang Catholic. Ginamit yun ni Ramil Parba dun sa debate nila ni Father Darwin. It was Saint Ignatius who invented the name. Dahil siya ang nag-imbento ng pangalan, siya ang makakasagot kung sino ang binigyan niya ng pangalan. At ang binigyan niya ng pangalan, it is referring to the church founded by Christ. Yun ang binigyan ng pangalan. Where the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Because where the Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Anong Catholic Church tinutukoy niya? Yung bang nag-aangkin ngayon? Na founded naman ng kung sino-sinong tao? Hindi. Ang tinutukoy doon ay yung iglesyang tinayo ni Kristo. Yun ang pinangalan ng Catholic Church ni Bishop Ignatius. Anong dahilan? To
to denote, to be clear that the name denotes the church that was united. United with the Diocese of Rome. Pwede bang i-claim yan ng ibang grupo na hindi naman united with the Diocese of Rome? Sabi nila, Catholic, adjective, universal. Universal din kami. So, pwede kami yan. Hindi pwede. Hindi naman kayo ang imimbento ng term Catholic. Tama, ang Catholic means universal. Tama, ang Catholic is an adjective referring to the true church founded by Christ. Tama yon. Pero sino ang nag-imbento ng pangalan? It was Bishop Ignatius. Siya makakasagot. Bakit mo binigay ang pangalan Catholic Church? To denote the group, yung iglesia. Kasi 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Ngayon, it was to denote that yung grupo na yon should be united with the Diocese of Rome. Ikaw nakiklaim ka, di ka naman united with the Diocese of Rome. Yan ang ibang nila. Yung Satanas. Universal ba yun? O Catholic din yun? Mali. Kasi ang sabi ng Royal Encyclopedia, Catholic Church term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence often called Roman Catholics. Ito nga sinasabi sa Alpha and Omega Volume 8 ninyo. Catholic Church. Mayroong Pope. Sinong Catholic Church ngayon yan? Hindi ba yan ang Roman Catholic Church? Ano pang mga pinagsasabi ni ni Bersi Blansag dito? Catholic is not the Roman Catholic. Ano is not the Roman Catholic? Ito, ano ba sinasabi ng kanilang ng kanilang Alpha and Omega patungkol sa Catholic Church? Ang sabi ganito, Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Ito na yung Apostolic Church. Ano yung Apostolic Church? Based sa kanilang 27 fundamental of the belief of the Seventh-day Adventist. The Apostolic Church is ang founder si Jesus Christ. Saan ikinapit ang Catholic Church ni Ignacio? Di doon sa Iglesia tayo ni Cristo. Doon sasabihin niya, ng problema daw ako. Tapos sinabi niya yung 4 marks of the church. Kasama na, yun, hindi naman kakontra yung 4 marks doon sa stand ko na ang true church should be founded by Christ. Kakontra ba yung 4 marks doon? Hindi. Kung hindi ko ginamit yung 4 marks na pinaghandaan niya, kakontra ba yun sa stand ko? Di naman napakaliwanag ng stand ko. Bakit naging true church ang Roman Catholic Church? Dahil si Jesus Christ ang kanyang founder. Eto, tanungin natin to balikan natin yung yung sa Philippine History by Gregorio Zaide. Ginagamit na naman to ng mga Seventh-day Adventist. Sabi to sa Philippine History by Gregorio Zaide sa pahina 123. Anong sinasabi dito? Yan. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya malaki siyang tutol kasi kanina pinanood ko yung kapitulo bersikulo. Napansin ko doon sa isa nang nagsalita. Sino yun? Jerry yata pangalan nun Sabi niya ang Romano Katoliko daw itinayo ng mga Italiano. Kaya si Constantino Italiano, Romano Katoliko daw yun. Tindi ng imagination. Anong sa Italiano tinayo? Nasa Asia ba ang Italia? Ito. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Tapos sasabihin nyo, ngayon, tanggap mo ba? So, hindi ko kilala kung sino ang founder. Ayan ang founder. Kung tututulan mo yung founder na yan, magbigay ka ng ibang pangalan ng founder. Hindi yung tutol ka ng tutol na hindi lang, sasabihin ko ngayon na itong aklat na ito ay kulay brown. Sabihin mo hindi. Anong kulay ito kung hindi brown? Huwag mo sabihin sa akin, ewan ko, hindi ko alam. Hindi pwede yung ganun. Dahil ang naniniwala ka naman pala na ang true church
was founded by Jesus Christ. Tapos, ang dami namang ebidensyang mababasa na ang Catholic Church was founded by Jesus Christ. Si Jesus Christ ang kanyang founder. Mababasa naman yun. Eh di, yun na nga. Bigyan ka ng conclusion. Ito ang pinakamatibay na ebidensya ko. The Ministry Magazine. Yung iglesia na ancient Catholic established by Christ just as soon as she joined the state. Sinong she? Yung ancient Catholic. Sabi niya, mga lupon lang daw. Bakit? Few members ba sinabi dito? Hindi naman, few members eh. Kahit pa sa pasugo ng Iglesia ni Cristo, ganun nakalagay eh. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Oh. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the Catholic Church is the true Church of Christ. Eto pa. Hindi pala kami ang tunay na iglesia. Eh paano niyo mapapaliwanag lahat ng mga apostol maliban kay Judas Iscariote sa aming simbahan na kalibing? Sino ang maglilibing ng kanilang mga founder, ng kanilang tagapangaral? Di ba yung mga nagmamahal na membro? Sino naglibing kay Ellen White nung siya namatay? Alangan mag-Mormons, alangan mag-Muslim, alangan manog para Iglesia ni Cristo ang naglibing kay Ellen G. White nung siya namatay. Siyempre, yung mga membro niya nagmamahal sa kanya, naniniwala siya isugo, sila maglilibing kay Ellen G. White, tsaka kay James White, tsaka doon kay Joseph Pace, kung sino pang mga naging foundation ng SDA. Oh, nung namatay yung mga leader ng reliyon, gaya ni Felix Manalo, Eranio Manalo, tsaka Eli Soriano, sino naglibing sa kanila? Di ba yung kanilang mga nagmamahal na membro? O ngayon, inaangkin ng SDA na sila daw yung Catholic Church. Narinig ko to dati si SDA kasi ako dati. Narinig ko yan. Ngayon, meron ba ebidensya na isang man lang apostol na ilibing sa simbahan ng Iglesia Adventista del Sétimo Día? Wala. No? Paano nila papaliwanag ngayon yan na sa amin lahat nakalibing? Kung hindi kami ang mga nagmamahal na membro naglibing, syempre, kami ang nagmamahal na membro, kami ang maglilibing sa mga apostol namin. O kaya, hindi yan maano. Ewan ko lang kung anong banat ni Brisi Balansag dyan. Kung kayo magsasabi na kayo ang tama, bakit walang ni isang mga apostol na ilibing ng Seventh-day Adventist? Yun dahil wala pa kayo Paki-check ng time. Paki-check ng time. Yun dahil wala pa kayo nun. Ngayon, ang tutol ka ng tutol, walang maibigay na pangalan ng founder. Ewan ko lang kung wala ba kakaba talaga maibigay. Unknown daw. Ang daming ebidensya, unknown. Ha? Ang daming ebidensya, kaso nga lang, pinagsasabi mo lang, bias daw. Sabi mo. Ikaw ang nagsabi, bias. Pero yung encyclopedia na yun, hindi yung ginawa para gawing bias, para maging bobo ang tao. Thank you. Okay. Maraming salamat, Brother Jando Alabano ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, T. Maria, punto por punto sa iyong 15 minutes rebuttal. Inom ka muna ng tubig dyan, Brother Jando. Shout out muna kang Brother Freddy Mendoza Cabardo, Dex Adamo, Brother Art Partosa ng Catholic Faith Defender San Pedro Chapter, sa lahat ng CFD San Pedro dyan sa Davao City. Magandang gabi, at lalong-lalo na dyan sa Turil Chapter ng CFD Turil Chapter dyan pa rin sa Davao City. Lalong-lalo na kang Brother Tata Andrade, Sir Tata Andrade, kang Brother Rafael Tumog, at saka kang Brother Elmer Patulan. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Okay, Mary Jane Tumang at kang Brother Seven Angels. So wag na sana madagdagan to kasi marami na. No, wag nang gawing 8. Okay, Brother Richard, baka meron tayong i-shoutout dyan. Go ahead. Ayan, nakita ba ako? Parang nawala ako sa screen. Yes, hello. yes. Okay. So, dito ay binabati na lang natin lahat ng nanunood. Ayoko ng pero, ano ba? All right. Hello, ayan. Pasensya na, nawawala ako sa camera. Basta, lahat na lang po ng nanonood dito ngayon, ako nang magbasa ng comments, basta masaya sila lahat dito. Nagkakatuwaan lang. At basta walang below the belt, mga kaibigan, mga kapatid, tuloy lang na ang ating pakikinig. Okay, back to you, kapatid na Roland. Na medyo okay, okay lang yang below the belt.
basta wala kang belt na suot ngayon. Okay? Okay, so proceed na tayo sa ating 10 minutes examination. Brother Bressy, handa ka na magtanong? Okay. Okay, so pakinggan natin na cross-examination, rebuttal period. Pag handa ka na, Brother Bressy, maaari ka nang magtanong. Go ahead. Okay, ang first question ko, kasi kinot mo yung Aramaic, no? Ang tanong ko is, anong manuscript yung Aramaic translation na yan? Anong manuscript yan? Basta Aramaic New Testament yun. Pesita yata. Nakalimutan ko kung ano yun eh. Pesita. Basta, Pwede mo ba ipakita kung talagang Pesita yan? Dali lang ha. Hello. yes. Yes. Time pause mo na. Time pause. Okay. So, Pesita. Pesita. Ito hindi tayo makikialam sa ano ha, pero parang hindi sigurado doon si kapatid na Jando. So, gusto mo bang i-ano yon? I-pursue yung tanong, Brother Bressy? Yes, opo. So, ang tanong uli ay family ng manuscript? Yes. So, Brother Jando? Yes, bro. May sure ka bang ano doon? Sabi ko, hindi ako sigurado kung Pesita ba yon. Basta Aramaic New Testament yung pinagkuhanan ko. Aramaic New Testament ano ba yon? Basta Aramaic New Testament na pinagkuhanan ko. So, hindi ako sigurado kung anong manuscript yon. Basta yon ang Aramaic New Testament na pinagkuhanan ko. At di naman siguro natin kung anong manuscript yun. Hindi mo siguro yun ang topic na anong manuscript yun. Okay. So, sige. Ayun ang ano. Next Okay, question. so ibig sabihin, hindi ka na naman sure sa mga katibayan mo. Bro, sigurado ako Aramaic New Testament yun. Sa dami ba naman ng Aramaic New Testament, hindi ko na ma-specific kung anong Aramaic New Testament yun. Tsaka tinatanong mo naman, di naman based sa topic about true church. Mr. Moderator, Yes, moderator, go ahead. ang tanong ko sa kanya kung sure ba siya o hindi. Okay. Kasi chinecheck ko din dito, Mr. Moderator. Kaya ang tanong ko sa kanya, sure ba siya o hindi? Okay, so sa pagkakarinig namin, hindi siya sure, no, kung Pesita ba yan. Brother Richard? For the information na lang, no, iba kasi ang Aramaic sa Pesita. Kaya nga, kinaklarify ko rin sana para sigurado rin yung natin. For the information ng ating mga tagapanood. So, Okay. Pesita ba siya o Aramaic? Yun ang ano doon. Brother Jando, meron ka pang 52 seconds to complete your 1 minute. Go ahead. Sinagot ko na, Brother Roland Pards, na hindi ako sigurado kung ano yung specific na Aramaic New Testament yung napagkuhanan ko. Basta yun Aramaic New Testament. Kung makapag-research siya dyan, ma-research naman niya yung ano yun, diba? Search mo lang dyan sa Google. Matthew 16:18 Aramaic New Testament. Search mo, makikita mo yun. Ikaw na ba kung anong manuscript yung pinagkuhanan ko? Kasi na-research ko lang yan sa Google. Yes. Next question. Okay, next question. Sige, next question. Okay. Punta na lang tayo dun sa grammar. Binanggit mo yung word, yung dalawang kepa. Sa pagkakalam mo, sa Aramaic, anong gender nung kepa dun? Di naman issue bro kung anong gender ng kepa kasi yung kepa bato yun. Ang ibig sabihin ng kepa, bato. At yung pangalang bato, yun ang ibinigay kay Apostol Pedro. Ang napagbigayan lang ng pangalang bato, lalaki. Kaya nga sa Greek grammar, ginawa siyang pang lalaki, ginawang Petros. Objection ulit. Yes, go ahead. Sa Greek, ang tanong ko yung ginamit niyang Aramaic. Moderator's time. Brother Bressy, ano yung objection natin? Ang ini-explain niya na ngayon, Greek, ang tanong ko sa kanya yung Aramaic. Tama ba sa moderator time? Tama ba sa pagkakaintindi ko na tinatanong mo kung ano ang gender ng Kepa sa Aramaic? kepa sa Aramaic? Yes. Okay. Ang sagot niya ay Greek. Okay. Brother Jando, meron ka pang naiwan na 40 seconds, no? Bro, Roland. Yes, bro. Mukhang hindi niya nag-gets yung sagot ko. Yun nga. Meron ka pang 40 seconds na naiwan sa 1 minute mo. Ulitin mo na lang, bro. Continue natin yung oras mo. Basta nag-objection na siya tungkol sa tanong, baka hindi niya nakuha. Paki-continue na lang, bro. Mahaba pa yung oras mo, bro. Okay, gaya na sinabi ko, yung kepa sa Aramaico, bato yun. Wala namang gender ang bato eh. Kepa, bato yun.
ipinangalan yung bato kay Pedro, kaya binigay sa kanya pangalang Kepa, ibig sabihin bato. May gender ba yung bato? Kaso nga lang, sa Greek grammar, nilagyan ng gender na male, kasi sa Greek grammar, yung Petra is female yung pakinggan eh, kaya ginawang Petrus. Pero yung sa Aramaic ko, yung Kepa, bato yun. Walang gender ang bato. Ano bato? Next question. Next question. So, ibig sabihin, Mr. Jando, mali ang Greek, tama yung Aramaic. Hindi. Yung Greek tama yon, kaya nga kaso nga lang yung Greek ginamitan ng grammar kasi yung Greek ng Kepa ay Petra, lalaki si Pedro, kaya ginawang Petrus. Pero ang pinagkuhanan na Aramaico, Kepa, ang ibig sabihin bato, at ang bato walang gender ang bato. Ano ka ba? Next question. Bakit na i-translate ngayon? Sabi mo tama, hindi rin mali ang Greek. So bakit na translate ngayon doon sa Aramaic na yung Kepa naging Petra? So anong kinonsider, bakit na-translate to into feminine? Hindi. Ang Kepa sa Grego, Petra talaga yan. Petra talaga yan. Kaso nga lang. Objection. Objection? Okay. Yes. For clarification lang kasi sabi niya sa Greek, yung Kepa. Tama ba siya? Baka nagkamali okay. ng salita. Para moderator's time, Brother Bressy, ha? Sumagot si Brother Jando within 8 seconds pa lang, no? So, hindi pa talaga natin makuha kung ano ang punto ni Jando kasi nagsisimula pa lang siya, no? Kaya nag-objection ka. So, pagpatuloy na lang natin, bro, no? Para makuha natin kasi kami mga moderator, yung punto ni Jando, hindi ko pa maano kasi within 8 seconds pa lang, no? Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya nasa kaligitnaan ng 1 minute niya para makuha talaga natin yung punto. Brother Richard, anong verdict mo dyan? Okay, gusto kong sundan na ang verdict mo. Ituloy na muna. Baka nga may iba pang mailalabas na paliwanag si Brother Jando para mas maging maliwanag din po ang kanyang sagot. Brother Bressy? Okay, Bro Jando, 52 seconds to complete your 1 minute. Go ahead. Okay, yun na nga, ang Kepa sa Grego, Petra. Kahit doon pa sa Pedro mo basahin, Petra yun, Petra. Ang Greek ng Kepa ay Petra. Kaso nga lang, ang Greek nagkaroon na ng mga grammar, kaya nung yung Petra ibibigay kay Pedro, ginawa na lang Petrus. Pero yung Kepa, Petra yun sa Grego. Petra yun. Next question. Okay, susundan kita doon kasi ang sabi mo sa Aramaic, yung bato na tinutukoy walang gender. So ano ang nilagay na consideration but na-translate siya into Greek na nagkaroon siya ng gender? Ano yung kinonsider doon? Yes bro, kung bakit Petra yan sa Greek, ang Grego lang nakakaalam. Kung parang table. Sa Spanish, mesa, la mesa. Bakit mesa? Babae pakinggan. Wala naman dyan nilang ano. Yung moderator. Okay. Moderator's time muna. Kasi ako medyo naguguluhan din. Mr. Bressy, sandali. Pwede? Makinig muna. Moderator's time muna. Kasi kanina pa ako naguguluhan sa mo rin tanong. Gusto kong linawin lang din. Kasi nagtatanong ng gender. Ano ibig mong sabihin? May gender ang grammar ng Greek? Yes, opo. Sa Aramaic may gender din? Opo. So, kaya gusto kong linawin ito para maging kasi gender tayo ng gender. Baka hindi nagigets ng ating mga Mr. Moderator, okay lang explain ko yung tanong? Oo, kasi gender, baka maguluhan tayo eh. Ano ba yung gender? Sa Tagalog, kasarian ito, di ba? Opo. Correct. Apo, kaya ko medyo humina yata ako. Moderators. Kaya ko po tinatanong kasi may epekto kasi 'yon sa medyo humihina yung ano ba? Sorry. Apo, kaya ko po tinatanong. Hello. Nang malinaw kasi may epekto po ang pagta-translate at pag-e-exegete ng talata kapag kinonsider natin yung gender ng salita. Kaya ko po itinatanong ang gender, no? Come again kasi humina yung signal ko, Brother Bressy. Sorry. Come again. Kaya ko po tinatanong sa kanya yung gender para kasi po, pag kinonsider natin ang gender, meron po itong contribution
sa pag-i-exegete, pag-i-interpret ng talata para makita natin kung saan ba talaga itinayo yung iglesia. Upon Peter ba o upon this rock? Kaya ko po itinatanong yung gender. Oh, yan, so maliwanag na sa akin ngayon na kaya tinatanong mo yung gender kasi naniniwala ka na bawat grammar, mapa Greek, mapa Aramaic, Yes. isama na natin yung Hebrew, may gender sila. Opo. And Okay, gets ko na. Okay, gets ko na. Kaya po ako nagkaroon ng objection kasi po ang tanong ko naman ngayon is Aramaic going to Greek, ang kanyang sagot naman Latin. Lamesa. Okay, sige, continue at least na ano ko na. Salamat Brother Roland kasi medyo na ano ko dito sa mga gender na ito. Baka malito rin yung ating mga nanonood. Kung anong pinaglalaban itong ating dalawang debaters na ito. Okay, sige, 43 continue, seconds. please. 43 seconds. Time remaining, Brother Jando, to answer. Go ahead. Kung Bro, kung ano yung pagkaunawa niya, kung may gender ba sa unawa niya, bahala siya sa unawa niya. Ang pagkakaalam ko, yung kefa sa Aramaiko, bato yun. At ang bato, wala naman gender yung bato. Ipinangalan lang kay Apostol Pedro. Next question. Apo, ang sinasabi niya sa Aramaic ay walang gender ang bato. Kaya ang tanong ko, ano yung nakapag-contribute nung tinranslate ito sa Greek, bakit nagkaroon ng gender na naging feminine? Hindi naging feminine. Talagang yung translation ng kepa sa Grego is Petra talaga yan. Nagkaroon lang ng pinagbatayan na yung gender nung ipinangalan kay Pedro. Si Pedro kasi lalaki, kaya instead na Petra ang ibigay kay Pedro, ginawang Petro sa Greek. Pero ang Greek talaga ng kepa ay Petra. Yun naman talaga ang Greek ng kepa, Petra. Next question. Next question, Brother Bessie. Kung lumalabas doon sa Aramaic, binanggit niya kasi kanina yung talata ng Aramaic, dalawang kepa ang nakasulat. Bakit nung na-translate, nagkaiba na? May Petrus at may Petra na. Parehas din palang kepa. Yes bro, parehang kepa yon. So supposedly dapat ang ibigay sana kay Pedro is Petra. Kaso sa Greek grammar, mayroon silang grammar yung Greek. Para karapatan nila ng mga Grego yon, kaya ginawang Petrus yung kay Pedro. Petra talaga yan sa Greek, yung kepa. At ano ba naman to? Ang topic natin, Petra na, hindi na true church. Sige, basta yun ang sagot ko. May makikita ka ba dyan sa claim mo, nakatibayan, na sa sinasabi interpretation na ganyan? Di tingnan mo sa ibang talata na may nakalagay ba to? Kung ano nakalagay, Petra ba o Petrus? Objection? Yes, go ahead. Ang tinatanong ko, ang sinasabi niya, tignan mo. So, inililipat niya sa akin pautos. So, kaya ang tanong ko sa kanya, kung meron ba? Siya, doon sa claim niya, kung meron bang maipapakita. Okay, Brother Jando, sa tingin ko naman, moderator. Okay. Yes. Sa tingin ko naman ay nagtatanong lang kung merong may papakita. Pwede kang magturo, pwede rin namang hindi. Basta sa akin, sa tingin ko, ano naman yung objective naman at maayos naman yung objection. Ibibigay ko rin yung sa aking kapwa-moderator. Yes. Ang tanong is kung meron ba? Kung meron. Brother Jando, kung meron ka dyan, ipakita mo, wag mong ibalik sa kanya. Okay, kasi ikaw yung ngayon, hot seat. Yes, bro. Correct. Yeah. Meron, bro. Okay, meron. so 58 seconds, Brother Jando, go ahead. Yes, bro. Meron, bro. Yung ikalawang talata, kung saan sinasabi doon na si Kristo yung bato, ang bato doon, Petra. Yon ang ebidensya ko. Yung sa talata na si Kristo ang chief cornerstone, yung stone doon, Petra nakalagay doon. Yun ang ikalawang ebidensya ko na ang kepa sa Greek, Petra talaga. Si Kristo lalaki. Next question. May tinuro Brother Jesse. Para hindi ako maging bias, ha? Kasi binanggit niya na si Kristo yung bato. Tama ba yung narinig ko? Doon sa ikalawang talata, bro. Pero orasan to, ha? Oras. Sige, Brother Jando. Yes, bro. Tama na si Kristo ang chief cornerstone. Wala naman kaming turo na si Pedro ang chief cornerstone. Si Kristo nga ang chief cornerstone. At yung stone doon, Petra nakalagay doon. Kaya yung kepa sa Grego, Petra talaga yon. Kaso nga lang, ipinangalan kay Pedro si Pedro lalaki, kaya ginawang Petrus. Kanina ko pa sinapay, ulit lang ako sa sagot ko Yung Petra,
doon ay si Kristo. Doon sa ikalawang talata, bro, na si Kristo ang chief cornerstone. Wala naman sa Matthew 16:18 yung lang sinasabi doon, chief cornerstone. Ha? Wala sinasabi sa Matthew 16:18 na sumasagot Ang ako. tanong Okay. ko, Matthew 16:18 eh. Hindi ko May alam. objection. Saan punta eh. Sandali. May objection, ha? Time pause muna. Klaruhin natin, Brother Presi. Ano yung objection natin? Apo, wala po kasi akong ibang binabanggit na talata. Matthew 16:18. Binanggit niya na yung bato si Kristo, kaya ako nililinaw sa kanya. Ang binabanggit niya, cornerstone, iba ng talata. Ang tanong ko, Matthew 16:18. Si Kristo ba yung bato na tinutukoy doon as Petra? Okay. Hindi. Brother Jando, sa Matthew 16:18. Sa 16:18. Hindi. Okay? 45 seconds, Brother Jando, go ahead. Hindi si hindi si Kristo ang tinutukoy na Petra sa Matthew 16:18. Hindi naman yun tumutukoy sa chief cornerstone. Next question. So sa Matthew 16:18, tumutukoy ba to kay Pedro? Yes, bro, tumutukoy kay Pedro yan. Pero ang topic kasi natin, Catholic, True Church, yun ang topic natin. Hindi si Pedro kung siya bang bato. Ano ba yan? Objection mo? O sagot mo? Sagot yan. Okay. Sagot. Kinig ka Pedro mabuti. yung tinutukoy mong Petra, kung si Pedro yung tinutukoy mong Petra, may mababasa ka ba sa Greek na yung Petra ay si Pedro? Sa Greek. Na nga, sa Greek, ginawa ng Petros ang supposedly dapat Petra. Kaya ko pa sinabi yan eh. Ang Greek ng Kepa ay Petra. Yeah. Yes. Yes. Go ahead. Ang tanong ko kasi, kung may mababasa ba siya sa Greek, doon sa claim niya kasi, na si Pedro yung Petra, meron bang mababasa sa Greek na yung Okay. Petra ay Pedro sa Bible? Moderator's time. Moderator's time. Humihingi ka ba ng letra por letra o word for word? Actually po, sa translation lang naman po yun kasi yun po yung Okay. claim niya. Opo. Okay. Klaruhin ko lang kung humihingi ka ba ng letra por letra or word for word. Okay, at saka isa pa yun. Brother Bresi, sabi Apo. mo sa Greek, anong inaano mo? Greek text? Yes, opo, Greek text. So yun ang tanong mo, kung may Greek text. Ang claim po ng ating kaibigan, ay yung Petra daw ay tumutukoy kay Pedro, hindi kay Jesus Christ. Oo. Evidence. So, nangihingi po ako ng ebidensya sa Greek na na-translate ba ang word na Petra into Peter. Okay. Okay, so Brother Jando, patingin ko naman ay ano naman yung tanong? Para sa akin ha, pero bibigay ko rin yung honor sa atin. Yes. Okay na bro. Okay lang bro. Valid Okay. para sa akin, okay? Valid. Brother Jando? Yes, bro. Yun ang ano ko, bro. Ang Petra, yung Matthew 16:18 kasi dalawang Kepa yon, no? Kepa. Yung isa Kepa, pagdating sa Greek naging Petra siya. Pero yung isa ginawang Petrus. Kasi ipinangalan sa lalaki. Kaya doon ginamitan ng Greek grammar na yung instead ng Petra, ginawang Petrus. Ebidensya yun. Katunayan, kung tinihingin nyo yung talagang transition na si Pedro yung sinasabi doon, meron ako dito, Matthew 16:18 sa Good News Translation, ang sabi ay ganito, "And so I tell you, Peter, that you are the rock foundation." Mas maganda, pakita ko na lang yung Biblia. Ayan o. "And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. And not even death will ever be able to overcome it." Okay, time. Brother Bresi, isang tanong ka na lang. Opo. Isang minuto na lang, isang tanong ka na lang. Ulitin ko po yung tanong. Ang tanong ko po kasi sa Greek, hinayaan ko na lang kasi napagod na ako mag-object kasi parang hindi nagigets yung tanong. So ang tanong ko sa kanya kasi, ang tanong ko, meron bang makikita sa Greek na yung Petra ay na-translate into Peter? Ito, moderator's time. Sa inyong dalawa, parehas naman kaya nagiging objective dito. Ang tanong ay kung meron. So, sa aking pangunawa, kapatid na Roland, ay categorical yung tanong. Unless na categorical. Kung meron sa Greek, meron o wala para sa akin. Di ba may chance naman na sumagot at magpaliwanag after sumagot? Yes. Tama ba yung pangunawa ko doon? Mas tingin ko kasi categorical. Kung sa Greek ay meron o wala. So kahit tanong ito ni Brother Jando kay Brother Bresi, ganun din ang aking dito. Correct. Meron So, ba or wala? kung meron o wala. Di ba yun ang rule? Sasagot muna bago mag-explain. Kung wala naman, skip natin yung... Sige. Okay, Brother Jando.
Meron nga. Kaya nga, ginawang Petros eh. Tapos yung iyong ikalawang Kepa, nanatiling Petra. Yung kay Pedro, ginawang Petros. Wala rin magagawa kung yan ang ginagawa ng Greek translation. Pero ang ebidensya ko, kahit sa Good News Translation, si Peter, you are a rock. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. Ang paliwanag ko, hindi lumalayo dito sa translation na ito. Kaya yung Petra, nung ginamit sa Greek, talagang ginawang Petros, pero iisa lang yun. Petra, Kepa, yun. Next question. Last pala na yun. Okay. Sige, yun lang. Wala na. Oo. Okay, so maraming salamat, Brother Bressy, sa iyong mga mainit na tanong laban kang Brother Jando Alabado ng One Siyempre, Holy Catholic Apostolic Roman Church, no? Salamat din kay Brother Jando sa kanyang pagsagot naman sa mga tanong. Okay? Okay, so proceed na tayo sa ating another 15 minutes na rebuttal sa ating kapatid na si Brother Bressy. Brother Bressy, ready ka na, Brother Bressy? Okay, isa po ulit mapagpala at masayang pagtatalakayan ulit, no? Sa atin pong mga manonood ay ibinibigay ko sa inyo ang isang obserbasyon. Number one observation, just imagine po, dito lang ako nakakita for the first time na siya yung nasa affirmative side pero ang ninenegate niya yung SDA at INC. No, doon ako nakita na nagne-negate siya. Kasi kinote pa niya yung pasugo, kinote pa niya yung ating yung ating mga libro na ninenegate niya. Again, ang trabaho ko mag-negate. Ayun ang trabaho ko. Affirmative siya, ang trabaho niya magpatunay. Nagkalabo-labo yung kanyang ginawa, And then at the same time, Objection, moderator. at the same time po, May objection. Yes, go ahead. Yes. Go ahead, Brother Jando. Di ba rule ko mag-rebut? Wala ko na lang na nag-negate ako eh. Wala ko na lang na nag-negate ako. Nag-rebut ako. Yun ang naalala ko, moderator. Nag-rebut ako. Then rebuttal ko yun. Natural, magre-rebut ako kung mukhang negative. Rebuttal ko yun eh. Okay, noted. Hindi ako nag-negate. Hindi ako nag-negate. Sorry. Okay. Ginamit ko yung pasugo as evidence, as reference. Hindi ko ninegate yung INC. Ano ba to? Next. Okay. Noted. Brother Bressy. okay, pagbigyan. Dito, nakita din natin, medyo nagkaroon siya ng problema. So kasi sa pagpapatunay na ginagawa niya, dapat number one, sure siya dun sa sinasabi niya. Ano ba yung importance ng Kepa, no? Yung pagkaka-translate ng Kepa, bakit ko binabanggit kanina? Kasi makikita natin na yung translation niya dun sa Greek, yung kanyang pagkakasulat, magkaiba nga po yung tinatawag nating Petrus, which is referring to Peter, at yung Petra na referring po dun sa bato. So, ano ang impact nito? Anong bearing nito? Kapag nakita natin na dun sa translation na sinasabi niya, na i-translate ang salitang Petra into Peter, ibig sabihin, itinayo ni Jesus Christ doon sa ibabaw ng bato, which is referring to Peter. Kung yun ang napapakita niya. Pero wala tayo kasing nakikita na basihan sa ganon. Ang isa pa sa pinakamalaking problema is nagkaroon siya ng tinatawag na paniniwala sa pamamagitan lang ng isang talata mula sa Aramaic, which is hindi pa siya sure kung anong manuscript yung ginagamit na yan. And nagbanggit pa siya ng Peshitta, Syriac Peshitta yung tinutukoy niya. Syriac yun, hindi Aramaic. Okay? Ang nakakalungkot dyan, kapag ikaw ay naniniwala doon sa sinasabi niya, mahirap dyan, wala ka masyadong ebidensya. Alam niyo po ba na pagdating po talaga sa pag-aaral, meron tayong tinatawag na textual criticism. Sa textual criticism, mas pinapabura ng mga translator ang majority text. Halimbawa, sa Greek, 3,500 ang ganun ang pagkakasalin versus 2,000. Mas pinapaboran yung majority text. Ang nakikita natin ngayon, Aramaic text lang. Pag tinignan natin dito sa Greek translation, makikita natin maraming Greek translation ang nagsasabi na yung Petrus at Petra ay magkaibang entity. So bakit natin kinukonsider yung gender? Kamukha po ng sinabi ko kanina, very important ang gender pagdating sa exegesis, pagdating sa interpretation. Kaya nahihirapan siya sa interpretation, it's because hindi niya kinukonsider yung gender ng talata.
So ibig sabihin hindi niya talaga nakukuha yung mismong katas ng talata kasi ang sabi niya lang basta bato yun na yun, no? So parang pagdating sa professional debate, actually hindi siya katanggap-tanggap kasi dapat meron kang resources. Or ang ginagawa na lang niya, yung kanyang pinaniniwalaan, yun na lang yung kanyang sinasabi, no? Ngayon, binabanggit din niya na nalibing dito sa amin yung mga apostol na kalibing. Kaya kami yung tunay na iglesia, ganito, ganyan. Actually, sa totoo lang, hindi po yan part ng pagpapatunay ng tunay na iglesia. Wala ho sa binabanggit na 4 marks ng Catholic Church yung binabanggit mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, sinasabi ko rin dito sa debate, parang ako na rin yung nagtayo, ako na rin yung nagtutumba. Kasi iba yung itinatayo mo. Merong 4 dito na basihan. At yung apostolic succession, isa po yan yung supremacy ni Peter, no, under that category. Kaya pinag-uusapan natin, tinatanong kita doon sa Kepa. Kepa ka ng Kepa, hindi mo alam kung ano ang meaning niya and hindi mo rin alam kung ano yung pagkakatranslate niya doon sa Greek. Okay? And then siguro ipakita ko to. Kaya isa sa tanong ko sa iyo kanina is meron ka bang mababasa na Greek translation na yung Petra ay naging Pedro? Oo, kung yun ang tanong ko sa iyo kanina. Pero dito, pakita ko sa iyo yung presentation, no. Meron pa tong nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sa English translation, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Pansinin mo sa context niya na yung rock na tumutukoy kay Kristo is nakasulat siya as Petra. O baka tanong mo, bakit feminine? So dito mo makikita na kung talagang si Pedro ang rock, na i-translate din yung Peter as Petrus, as Petram. No? So ibig sabihin, wala palang problema doon. As long na doon sa translation, sinusundan niya ang meaning based doon sa gender. Tignan mo, ang nakasulat dito na rock ay walang iba kundi Petra. Sa kanyang reference number, no, G4073. Ang sabi dito, Petra, feminine of the same, a mass of rock, literally or figuratively, rock. According yan sa Strong's, Hebrew and Greek dictionaries. Ba't ko binabanggit? Kasi wala kang mapakita kanina na Strong, Hebrew and Greek dictionary. Ang binabanggit mo, tingnan mo sa Google. Diba? Tingnan mo sa Google. So, kaya nga sabi ko kanina, doon pa lang sa credibility ng ginagamit mong mga evidences, madjudge na yung argument mo. So, sa argument mo pa lang, hindi na siya papasa doon sa ginagamit nating pagpapatunay. At the same time, no, sabi mo nga, komo dyan nakalibing ang mga apostol ay nangangahulugan na kayo na yung tunay na church. Again, wala yan dito, ha? Wala po dito yan sa inyong 4 marks of the church, no? Sa pundasyon ninyo na giniba at sinira ko na. Ngayon, sabi mo dyan na libing, kung yan ang basihan na komo dyan nakalibing ang mga apostol, nangangahulugan kayo na yung may-ari, kayo na yung tunay na iglesia, nakakalungkot. Kasi noong 1947, nahukay yung Dead Sea Scrolls. Nasaan ba yung lugar na kinahukayan ng Dead Sea Scroll? Sa Muslim country, sa Qumran Cave. So, ibig sabihin ba yung Muslim ang nagmamay-ari ng Dead Sea Scrolls based doon sa gusto mong ipaabot sa amin since doon nakalibing yung mga apostol? And then, siguro, isa pa sa gusto kong itindig. Actually, marami akong nakitang gustong dito, i-negate sa'yo, no? Marami akong gustong ipakita sa'yo, pero eto, i-ano ko na lang po, no? Siguro itong, sana makaabot pa to, yung argument number 2 natin, kasi sa number 1 pa lang, di na siya maka-stand ulit, no? Complicated, kasi hindi niya alam yung mga resources, at hindi din siya sure, no? Sa argument number 2, true church cannot be identified through apostolic succession because Peter never became the head of the church. Therefore, if apostolic succession is true, then the Roman Catholic Church is the true church. But premise 1, Peter never became the head or pope of the church or even the supreme apostle. Saan ka makakakita na nagkiklaim ang RCC na Roman Catholic na si Pedro ay pope, pero wala kang makikita na nag-cite siya ng mga Bible verses. Wala kang makikita na nagsa-cite siya ng Bible verses. Pero ang claim niya, si Pedro ang Pope, no? Ang church ang totoo, no? So there's not a trace of evidence in the Bible
that Peter was a pope. Why? What would you think of historians who would write accounts of Abraham Lincoln, yet in not a single instant mention his title as President of the United States of America? And could you imagine such an oversight? If Peter had borne such title as Pope, don't you think that at least kahit isa lang sanang inspired writer would have mentioned it na si Pedro ay Pope? Kung hindi natin mapatunayan yan mula sa banal na kasulatan na Pope, si Pedro, lumalabas dito na si Pedro at ang Roman Catholic Church ang hindi totoo na iglesia. No? And again, premise 2, therefore, there's no such thing as apostolic succession, and there's no Roman Catholic Church apostolic succession, and RCC does not derive their office from their apostles. So kung titignan natin kung talagang sa Matthew chapter 16, si Pedro ay in-announce na as authoritative or primacy or pope, prime na siya, supreme na siya doon sa mga apostle, mapapansin natin dito sa talatang ito na, who said to her, "What will thou?" She said to him, "Say that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on thy left in thy kingdom." Pag binasa mo yung Catholic commentary dito sa verse na to, binabanggit sa Catholic commentary na ito ay first and second rank in the king's hierarchy. So ibig sabihin, nagtatanong daw yung nanay ng dalawang apostol pagdating doon sa rango, sa rank. Kung talagang in-announce na ng Panginoon na si Pedro ay Pope at Supreme sa mga apostles, hindi na necessity na magtanong pa ang mga apostol patungkol kung sino yung pinakamataas, since nilinaw na ng Panginoon yan sa Matthew chapter 16 verse 18. So lumalabas dito, hindi pa rin pala or hindi yun talaga ang pinaka-meaning katulad ng claim ng mga Roman Catholic members. Ibig sabihin, kung hindi yun talaga yung totoo mula sa banal na kasulatan, nangangahulugan na hindi totoo ang claim na ang Roman Catholic Church ay natatag, no? Upon Peter. Then, another thing po na gusto natin, makikita natin sa Galatians chapter 2 verse 11, "But when Peter was come to Antioch, I, Paul, withstood him to the face, because he was to be blamed, and the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when Paul saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I, Paul, said unto Peter before them all, if thou being a Jew lives after the manner of Gentiles and not as do the Jews, why compels thou the Gentiles to live as to the Jews?" So mapapansin natin dito na Paul corrected Peter before the whole assembly. No? Kung talagang si Pedro ay may kapangyarihan katulad ng Pope ngayon, nangangahulugan if Peter had been Pope and had assumed the power that popes today, he would have silenced Paul immediately. No, ano sasabihin sa hanip? O, tumahimik ka ako, mas mataas sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, instead, Peter submitted to Paul's decision. Sinubmit niya yung kanyang sarili. And Paul exposed Peter's error to the whole church, thereby demonstrated that Peter was not Pope and did not have the last word in doctrine either. The Apostle Paul took not Peter but the gospel. So ano yung katibayang ipinakita ni Pedro according dun sa Galatians chapter 2 verse 14? Ang sabi niya, walang apostolic succession in our interpretation dito sa talata. Why? Kasi ang sabi dito, the Apostle Paul not took Peter but the gospel. But ano ang sabi niya? Walk not uprightly according to the truth of the gospel. Hindi niya sinabi na walk not uprightly according to Peter, the head of the church. No? Bakit? Si Pedro kasi pinapagalitan ni Apostol Pablo dito eh. No? Pinapagalitan mismo. Kaya dito, actually dito sa may sa Didache, no? Sa Didache, ito yung turo ng mga post-apostolic era. Sabi dito, the Didache never mentions apostolic succession. Instead, it directs the early churches to appoint their own bishops and deacons. Wala po ditong tinutukoy na apostolic succession, no po. Ayan, basahin niyo na lang po kasi yung oras ay 2 minutes. Ang sabi dito, no, ang sabi po sa Against Heresies ni Irenaeus, "We have learned from none others the plan of our salvation than from those through whom the gospel has come down to us, which they did at one time proclaim in public, and at a later period by the will of God, handed down to us in the scriptures to be the ground and pillar of our faith."
So ano daw yung pillar of our faith ng church? Hindi naman po yung succession eh. Ang binabanggit ditong pillar of our faith is none other down the ground and is none other down the scriptures. And another thing, binanggit din ni Irenaeus na that the truth is clearly and unambiguously in express terms set forth in the sacred scriptures, no? Ang tawag niya the perspicacity of the scriptures. Sinulat po niya sa Against Heresies 2:27 paragraph 1, no? So how can the church be called apostolic? Yun yung sinasabi nila paano tinatawag na apostolic, no? Sabi diyan, to be an apostolic church is to teach the faith of the apostles. Hindi naman to teach the apostolic succession, no? Then another thing pa, sabi dito, the Roman Catholic, Eastern Orthodox, Old Catholic, Swedish Lutheran, and Anglican churches accept the doctrine of apostolic succession. But this does not mean, however, that each of these groups necessarily accepts the ministries of the other group as valid. So ibig sabihin, hindi lang pala kayo yung nagkiklaim ng apostolic succession at sinasabi ninyo kayo ang totoo dahil galing kayo sa linya ng mga apostol. Marami pala ang nagkiklaim na meron din silang apostolic succession. But you are denying their validity. And at the same time, vice versa. Sinasabi rin nila na invalid din yung inyong claim. No? So sa pinapakita natin dito, ito, baka sabihin mo kasi pinaniniwalaan mo ba? Time. Ay, yo. Okay. So, maraming salamat kapatid na Bresi sa iyong 15 minutes na rebuttal period. Proceed na tayo sa ating kasi malapit na mag 11 PM, 10:40 na sa aking oras at mag-iisang oras na lang mag-change date na, no? So, Brother Jando Alabado, gising ka pa ba? Yes bro, gising pa ako bro. Dahil gising ka pa, pwede ka nang magtanong. Go ahead, Brother Jando Alabado. Okay, ang unang tanong ko, doon sa sinasabi sa Philippine history ni Gregorio Zaide na ang Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ, tama ba yon o mali? Okay. Kung tatanungin mo ko tungkol dyan, hindi ko naman unang-una ginamit yan. Objection, moderator. Hindi ko namin pinaniniwalaan. Objection, moderator. Basahin. Objection, go ahead. Objection, go ahead. Categorical question must be answered categorically. Sabi ko nga po hindi. Okay, sandali ha. Brother Bresi, in the first place, wala akong narinig na categorical, no? Kaya ang sinabi mo lang hindi mo ginamit yan, no? Ang sagot mo. Tama ba yun, Brother Richard? No? Bro, wala kang sounds, bro. Wala kang sounds, Brother Richard. Okay, narinig ko kasi talaga pagkaunawa ko, categorical yung tanong ni Brother Jando. Okay. Yung ginamit niya yung kay Saide at ang tanong ni Brother Jando, tama ba yun o mali? So for me, it's categorical. So Brother Bessie, bago ka magpaliwanag, o bago ka sumagot ng iba, sagutin mo muna kung tama o mali, then explain. Okay. Okay, so 45 seconds, Brother Bresi, go ahead. Ang sagot ko po ay hindi. Unang-una po, hindi ko po yan kaya ko po hindi tinatanggap yan dahil unang-una, hindi ko naman po ginamit yan. Pangalawa, kung titignan natin, pagdating sa mga authoritative, in fact, si Rizal against po siya sa Roman Catholic Church during his time. Pero hindi ko ginamit yan kasi para sa akin, non-essential siya. Ngayon, much better, I advise na mas maganda kung mabasa niya sa Bible mismo. Okay, next question, Brother Jando. Next question. Okay, next question naman. Itong sinasabi dito sa Alpha and Omega Volume 8, page 302 na ang Catholic Church ay mayroong Pope. Tama ba to o mali? Medyo ano po yung sound nyo? Okay, time po tayo. 8 minutes, 8 minutes and 55 seconds, Brother Jando. Ulitin ang tanong. Ulitin ko tanong. Ayon ito sa Alpha and Omega Volume 8, page 302 na ang Catholic Church ay pinamamahalaan ng Pope. Tama ba ito o mali? Okay, go. Okay, according sa testimony sa writings ni Ellen White, time and place must be considered when it comes to interpretation the writings of Ellen White. So ibig sabihin, hindi ko masasabi yung kabuang meaning ng ibinibigay sa akin, pero ang Seventh-day Adventist po ay hindi ho naniniwala na ang Catholic Church, Roman Catholic Church ay tunay na iglesia. Kasi kung tunay na iglesia, wala na tayong debate ngayon.
Moderator's time. Brother Bressy, meron kayong categorical, tama or mali. Tapos meron ka pang oras na 40 seconds to complete your 1 minute. Hingin lang natin yung categorical, Brother Bressy. Tama ba yun or mali? Pwede ho bang pakiulit? Kasi po, para maging malinaw yung sagot ko. Kasi ang pinakang sagot ko, ang mali doon ay yung kanyang interpretation. Okay, Pero Brother Jando, time pause tayo. Po, kailangan ko lang makita yung kabuuan kasi for your information, ang mga Seventh-day Adventists, when it comes to interpretation the writings of Ellen White, we consider the time and place according to her. Okay, tayo 8 minutes and 29 seconds ang time remaining natin. Time pause tayo dyan. Tapos meron pang 40 seconds si Brother Bressy. Pakiulit ang tanong, Brother Jando. Itong sinasabi sa Alpha and Omega Volume 8, page 302 na ang Catholic Church ay pinamamahalaan ng Pope. Tama ba sinasabi dito? Yes or no? Categorical, please. Go ahead. Tama naman po yung kanyang pagkakasabi doon sa pagbabasa. Pero I'm sure mali yung kanyang interpretation. Pero kung titignan natin, again, ang amin pong iglesia, ang Seventh-day Adventist, even the writings of Ellen White, must be consider yung pong time and place. So, ibig sabihin, we cannot draw any interpretation kung ang babasahin lang ay isang sentence. So, much better ay mabasa yung kabuuan talaga po ng konteksto ng writings ni Ellen White. So, pagdating po dito, mali po ang interpretation. At lumalabas din po sa... Next question. Okay, next question naman. Dito naman sa The World Book Encyclopedia na nasasabi, Volume 16, page 406, Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. Tama ba itong nakasulat dito o mali na naman? Mali po. Apo, mali po. Actually po, kung pinakinggan niya po yung aking presentation kanina, eto po siguro ipakita ko na lang din po para makita niya yung sagot. No, yung pong World Book Encyclopedia, again po, meron po yang reference sa ilalim po, mababasa naman po siguro. Ang author po niya ay wala pong iba, is connected po sa Roman Catholic Church. So for us, it is a bias, no, documents. So hindi mo pwede siyang gamitin para sa akin kasi nga, ang nagsulat mismo niyan ay walang iba kundi Roman Catholic affiliated. No? So much better, parang wala pa ako naririnig sa Bible. No? Tungkol sa Bible. Next question po. Okay, next question. Okay, tinatanggap mo ba na ayon sa Biblia, kahit walang mababasa letra po letra na ang true church itinayo sa Jerusalem noong 1st century, tama ba? Pakiulit ka po. Okay. Ayon sa Biblia, tinatanggap mo ba kahit na walang mabasa letra por letra na ang true church itinayo sa Jerusalem noong 1st century, tama ba? Mr. Moderator, yes. Objection, pwede bang paki-clarify kasi parang medyo contradicting yung tanong kasi tinatanggap mo ba na kahit walang nababasa, ito yung paniniwala mo. So mahirap maniwala na walang binabasa. Okay, Brother Jando, paki-reconstruct yung tanong. Ulitin ko yung tanong. Simplify form. Ulitin ko yung tanong. Tinatanggap ba niya kahit walang mababasa letra por letra sa Biblia ng iglesyang tinayo ni Kristo ay itinayo niya sa Jerusalem noong unang siglo? Tinatanggap ba niya yon? Yes or no? No, Mr. Moderator, counter objection again. Kasi ang tinatanggap mo ba kahit walang nababasa? I think that is self-contradicting. Paano ko paniniwalaan kung wala naman akong binabasa? Okay, moderator's time. Moderator's time. Okay, so I think Brother Bressy, naghihingi siya ng opinion sa'yo, but merong categorical, no? Pwede kang magsagot ng yes, tapos magbigay ka ng opinion mo. No, kasi yes or no, opinion ka. Opinion mo. So kasi meron kung hindi naman pag sinabi mong no, mag-opinion ka, sinabi mong yes, mag-opinion ka, no? So walang contradicting 'yun kasi yung form of question niya is in line sa ating tema. Ano ko lang ha,
ulitin ko lang yung rule number 10 natin, kailangan ang lahat ng katanungan ay naaayon sa ating tema. Okay? Brother Presi, 6 minutes and 17 seconds time remaining. You have still 1 minute, categorical una, then magbigay kayong opinion. Go ahead. Okay, siguro in my own opinion, yung binabanggit na interpretation. Categorical muna, moderator, objection. Categorical muna. Oh. Okay, categorical. Please, go ahead. Brother Bessie, paano ha? Ito, ako. Ang tanong categorical, kung papayag ka doon na kahit walang nabasa. Kaya opinion mo na ngayon, kung walang nabasa, papayag ka na yung tunay na iglesia ay tinatag ni Kristo ng unang siglo sa Jerusalem. So yes or no, bago ka mag-explain. Gets mo na, Brother Bessie? Okay po. Okay. Okay po. Okay. So sasagutin ko na po. Actually in our personal study, makikita po natin according po sa Gawa 7:38, nandun na yung presence ng iglesia. Kasi ang understanding natin pagdating sa iglesia is yung historic identity ng church, at yung church na tinutukoy lupon ng mga mananampalataya, no? So yung presence ng mga mananampalataya hindi lang sa first century natin makikita. So ano talagang sagot mo, Brother Bessie, doon sa categorical? Hindi ka naniniwala na doon sa first century? No. Okay, so ang tapos yun ang explanation mo. Yes, opo. Kasi ako para maging kasi gusto ko sanang marinig kanina, yes or no muna bago yung explanation. So nauna yung explanation, na huli yung categorical na sagot. Okay, so Brother Bessie, i-remind ko lang, meron ka pang 25 seconds. I-wave mo na ito. Mahina yata yung signal ko. Okay. Sige, tuloy na lang. I-wave mo na to, Brother Bessie. Ayun po, no, sa Gawa 7:38, no, may yung iglesia sa ilang na tinutukoy, ang ipinasa sa mga Kristiyano na nasa panahon ng unang siglo ay yung aral. At yung aral na yon ay makikita din natin na kung gusto natin na makita talaga yung tunay na iglesia, according sa John chapter 7:17, ito ay makikita sa turo, hindi sa apostolic succession. Okay, time. Next question. Okay, next question. Okay, at dahil nag-no ka sa tanong ko na first century tinayo ang iglesyang tayo ni Kristo, kailan siya tinayo kung hindi sa first century kasi nag-no ka Ayun nga po, no, ang sinasabi ko, Old Testament pa lang nandun na yung presence ng iglesia. Okay. And baka siguro nagkakaroon tayo ng conflict. When I say iglesia, yun nakasulat talaga sa Bible na church, which is ecclesia, mga taong tinubos ng Panginoon, mga taong lupon ng mga mananampalataya. Kasi pag tinignan natin dito sa Gawa, no, sa Kapitulo 7, mababasa natin dito, at ito sa Kapitulo 7, ang talata ay 38. Ito yaong naroroon sa iglesia sa ilang, referring to the Old Testament. Ang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. May iglesia na sa ilang. No? Hindi tinutukoy yung, baka nagkakaroon tayo ng conflict between the word iglesia. Baka ang tinutukoy mo is yung sekta ng time. Next question. Okay, next question. Saan mo nabasa sa Biblia na sa Old Testament pa lang nagtayo na si Kristo ng iglesia? Makikita, binasa na ho natin kanina, no, sa Gawa 7:38 na mayroong iglesia sa ilang na tinutukoy. May iglesia sa ilang. No? Siguro ulitin ko na lang yung basa, baka objection, moderator. Nakasulat. Moderator's time, go ahead. Okay. Very specific po yung question ko. Kasi church founded by Christ yung tanong ko Sabi niya, sa Old Testament pa daw nandoon na. So, ang tanong ko sa kanya, saan mo nabasa sa Biblia na sa Old Testament pa lang nagtayo na si Kristo ng iglesia? Yun ang tanong ko. Okay, moderator's time. Moderator's time. Nais ko lang ipaalala sa dalawang sa nagkasundo kayo na kahit hindi letra por letra magkakasundo kayo na tanggap yon, kasama yon sa sagot So Brother Bessie, malinaw yung tanong. Kung may nabasa ka o may nalalaman kang
talata o ano man na si Kristo nagtayo na ng iglesia doon pa lang sa Old Testament. Old Testament. Old Testament. Yes. Old Testament. Particular in Old Testament, Brother Bressy. Brother Bressy. Yung binabanggit kasi dito, no, yung binabanggit kasi natin na mababasa word for word. Actually, sige, sagutin natin kahit hindi na part ng rules kasi may mababasa ka ba na ganito, ganyan. Actually, wala tayong word for word na mababasa. Ang mababasa natin ay yung nakasulat sa Gawa 7:38 na meron ng iglesia sa ilang pa lang. Yan po ay quoted sa Exodus chapter 32 verse 1. No? At makikita natin na itong iglesyang ito ay may mga aral na buhay. No? At itong aral na buhay na to ay ibinigay din sa mga Kristiyano. Ngayon, yun nga, kagaya ng sinasabi ko kanina. Okay, time. Sabi mo, yung pagtatatag ng Roma. 2 minutes na lang ha, mga debaters, 2 minutes. Brother Jando, dalawang tanong na lang bro. Jando, klaro naman siguro ang ibinigay niya, Gawa 7:38, pero parallel dyan, Exodus 31 verse 1. Okay? 32 verse 1 ng Exodus. Okay, so the last 2 questions, Brother Jando, go ahead. Okay. Sinong Bible scholar ang susuporta sa paliwanag mo na yung iglesia sa ilang si Kristo ang nagtayo ng iglesyang yan? Sino ang Bible scholar na susuporta sa sagot mo na yung iglesia sa ilang si Kristo ang nagtayo ng iglesyang yan? Oh, actually marami. Maraming magpapatunay kung ang tanong mo sa akin ay scholar, may mga Adventist scholar na pwede akong i-quote. So kung ang tanong mo, sino yung mga scholar, may mga Adventist scholar ako na pwedeng i-quote. Kasi kung titignan naman natin, yung binabanggit dito sa Gawa 7:38, hindi naman to peking iglesia. At alam natin na walang ibang nagtatayo kundi ang ating Panginoon. No? At hindi lang naman po si Jesus Christ, hindi lang naman po sa New Testament nag-exist si Jesus Christ. We all both know na si Jesus Christ ay nag-exist even sa Old Testament. Kaya po baka yung tinitindigan mo ay yung Matthew chapter 16 verse 18, no? Hindi po yun yung yung na sectarian ang hinahanap mo, hindi po yun yung stand ko. Pero ulitin ko po, si Jesus Christ nag-exist na Old Testament pa lang. At meron binabanggit dito sa Gawa 7:38 na iglesia. At itong iglesyang ito, hindi naman to peke eh. Sabi dito, yung iglesia sa ilang nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok, Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Alam nga naman ito, aral na buhay, tapos hindi si Kristo yung nagtayo ng iglesyang ito. Okay, time. Last question, Brother Jando. Okay, bakit sinabi ni Kristo, I will build my church? Meron na pala siyang church na naitayo. Opo, actually yung binabanggit po doon is wala tayong problema doon. Bakit? Kasi inililinaw lang po doon sa talata according sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5 na walang ibang pundasyon ng iglesia kundi si Kristo. Ibang pundasyon ng iglesia kundi si Kristo. Kaya wala problem doon. Okay. So, okay, next one. Last wala question. Wala nang time. Wala nang time. Maraming salamat, Brother Jando Alabado, sa iyong affirmative question, no? Na itinapon kang Brother Bressy. Okay, so maraming salamat din sa ating viewers sa ating punto por punto versus kapitulo versikulo 567 watching now. At saka more than 500 din sa ating Facebook sa punto por punto na nakasubaybay sa atin ngayong gabi. Brother Richard? At shoutout na rin sa 522 pa na natitira dito ngayon sa ating pag-aralan natin. Facebook account, pero ang YouTube natin naman sa pag-aralan natin ay nasa 300 sila doon. Okay, so maraming salamat. All in all, almost 900 halos sa Facebook at sa YouTube. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sensya na hindi namin kayo maisa-isa. Back to you, kapatid na Roland. Okay, so proceed na tayo sa ating 10 minutes na final stand or conclusion. So wala nang wala nang bagong ilabas na mga presentation or bagong ebidensya or conclusion na lang. Kasi wala nang
hindi na pwedeng maghabol ang no, kasi kapag naglabas ka pa tapos maglabas pa hindi mo na maribat, hindi mo na mahabol. So from the beginning of this debate until sa last cross examination, yun na lang ang ano natin, yun na lang ang bigyan natin ng conclusion. Okay? Yeah. So Brother Bresi ng Seventh-day Adventist Church, are you ready for your 10 minutes final stand? Bro, Bresi? Brother Bresi? Parang wala po yata. Okay, yan. Oh, yan na. Yan na bro. Okay, so May Brother audio ka Bresi. na. Okay, 10 minutes, go ahead Brother Bresi. Okay, salamat po sa lahat ng atin po naging taga-subaybay sa mga oras na to. And nakita nyo naman po kung ano ang nangyari sa pag-uusap na ito. And I will conclude na mapapansin nyo din na maraming kakulangan sa mga pagpapatunay ng atin pong kausap. And dumarating pa sa point na hindi niya sure kung yung kanyang ginagamit ay talaga bang kung saan ang galing, no? And may mga ginagamit siya mga reference, katulad ng sinasabi niyang Pishita, which is hindi naman niya napangatawanan. Nais kong ipakita din, balikan, as a part of my conclusion, yung tinatawag nating summary of points, no? Okay, siguro ipa-flash ko po dito itong summary of points natin. Bakit? Kasi napaka-importante nito, lalong-lalo na po sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa mga oras nito. Bakit? Kasi kung titignan po natin, no, sa atin pong pinag-aaralan, makikita po natin yung word dito na the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ. His apostles continued to the time of Constantine. Ito yung sinasabi natin na mayroong 5 points of location ang mga Christianity noon. Present sila sa Antioch, present sila sa Alexandria, present sila sa Rome, no? At sa iba-iba pa. Ngayon, makikita din natin na yung Apostolic Christian, yung Ancient Catholic, ito yung nagpo-form, no? So, sabi dito, it was established by Christ. Ngayon, punta tayo muna doon sa Matthew chapter 16 verse 18, no? Yung word doon na I will build my church. Yan, I will build. No, yung binabanggit kasi sa Matthew chapter 16 verse 18 na oikodomeo. No, ang ibig sabihin noon, isa sa kanyang translation ay to rebuild or to repair. So kapag sinabi natin doon sa Matthew chapter 16 verse 18 na itatayo ang iglesia, it doesn't mean na itatayo na doon pa lang magsisimula, kundi doon siya i-rebuild. So pag sinabing rebuilding, automatic meron na talagang iglesia na nag-e-exist even sa Old Testament pa lang. Mahaba mang usapan, kung titignan natin sa Acts chapter 7 verse 38, may kita natin doon yung word na anghel, no, angelos, no, makikita rin natin yan na ginamit kay Jesus Christ doon sa Acts chapter 3 verse 15 na ang binabanggit ay archeus, no, pinagbulan ng buhay, no? Correlated siya doon sa Greek na ginamit doon sa Acts chapter 7 verse 38, kasi sa Old Testament yung anghel na tinutukoy doon, yung angelus na tinutukoy doon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pero that would be referring to Michael the Archangel. Bakit? Kasi that is connected to 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na si Jesus Christ may sigaw ng arkanghel pagparito. Kaya yung tinatag talaga doon sa ilang ay walang iba kundi tinatag ni Kristo. Pagdating sa Matthew chapter 16 verse 18, that would be the rebuilding of the church. Hindi yun yung pasimula pa lamang. Yan yung mahirap kapag hindi mo kinonsider yung Greek, and at the same time hindi mo rin kinonsider yung gender kasi meron yung part ng interpretation. So balikan natin dito yung summary of points. At least doon sa 1, malinaw tayo na yung Apostolic Christian Ancient Catholic Universal, may kita ninyo, different ang pagsulat niyan or pag-type niyan doon sa number 3, which is Roman Catholic Imperial State Church. Diyan meron silang pagkakaiba. Pagdating sa number 2, mas nilinaw yung pagkakaiba kasi sa number 2, mapapansin natin na sila ay pinersecute ng pagan government, no? Ancient Catholic po ang tinutukoy diyan, hindi po Roman Catholic. Yun nga lang dun mula sa 5 points ng location ng 5 points of location ng tawag dito ng ating Christianity noon as a Catholic Universal Church, meron dun mga sumama. No, may mga sumama doon. At yung mga sumama doon, yun nga yung binabanggit na
just as soon as this church joined. Pag sinabing church, kung titignan mo dito, is small letter. Ibig sabihin siya ay common noun, joined herself to the state, no? She persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. Kung titignan mo, dito sa summary of points, may kita mo dito sa number 1 yung about 321 AD. Ibig sabihin 321 AD onwards, nagkaroon ng kumbaga nag-i-exist yung church until 321 AD. Ibig sabihin hanggang 321 AD onwards. Bakit? Bakit natin importanteng kailangan masabi yan? Kasi pansinin niyo dito sa ating sa ating screen. So the name yung Catholic Church, so the name became attached to her for good. Yun daw Catholic Church inattach sa kanya for good by the time, sabi dito, by the time of the first ecumenical council of the church held at Nicaea in Asia Minor in the year 325 AD. So ibig sabihin tama yung ministry at tama rin yung resources ninyo na talaga kayo nag-start 321 AD onwards. So 321 backwards, yung Catholic na binabanggit ay hindi kayo. No, hindi kayo, kundi yan ay kabuang mananampalataya mula doon sa iba't ibang lugar ng Christianity. And then makikita din natin, no, baka itanong din or baka mamaya nag-iisip yung mga audience, bakit kailangan or bakit sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18 na mayroon tinatawag tayong mayroon tinatawag na rebuilding, no? Kasi makikita natin sa Hosea chapter 14 verse 1, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Kaya sinabi sa Lucas 19 verse 10 na naparito siya para hanapin ang mga nawawala. Okay? So hindi po yan yung pagtatayo talaga na as in ibig sabihin po niyan rebuilding. Ayan, okay? So again, babalik natin doon sa mga sa 325 AD. So ibig sabihin doon sa binasa kanina, ayan, sa binasa kanina, ayan, sa binasa kanina, makikita po natin dito sa summary of points sa ministry, na ang binabanggit po dyan ay iba ang Roman Catholic Imperial State Church. And at the same time po, makikita rin natin yung pagkakaiba nito sa number 2, the ancient Catholic Church was persecuted by pagan government. Nag-exist lang yung ating nag-exist yung Roman Catholic Church ng 321 AD onwards. Tama yung sinasabi ng inyong website na kinuha nyo or inattach na talaga yung pangalang Catholic Church sa inyo nung 325 AD. Okay? So aside from that, makikita din natin aside from that na napaka-importante din natin i-consider yung ating presentation kanina. Ito, yung ating presentation. Ito. Ayan. So, kung totoo na yung Roman Catholic Church ang true church, mapapansin natin na yung tinatawag nating apostolic succession ay hindi totoo. At nakita natin na marami ring nagkiklaim ng apostolic succession. And then at the same time, sabi nga sa question and answers on the Pope and the papacy, the foregoing list is based generally on the catalog of popes given in the Annuario Pontificio, the official Vatican yearbook with some changes dictated by recent scholars or scholarly research. It should be noted that the legitimacy of certain popes is still controverted. So kung sasabihin mong tama ang Roman Catholic Church because of the apostolic succession, kontrobersya pa pala ang inyong listahan ng mga papa. Sabi din sa Annuario Pontifico, page 12, at this point, as again in the mid-11th century, we come across election in which problems of harmonizing historical criteria and those of theology and canon law make it impossible to decide clearly which side possessed the legitimacy. So hindi pa rin sure kung legitimate yung inyong listahan, Kaya ang nangyari, sabi dito, the uncertainty, yung hindi kasiguraduhan, that in some cases result has made it advisable, in-advise na lang, to abandon the assignation of successive number in the list of the popes. Kaya kung titignan natin,
Ito yung listahan ninyo. Meron kayong mga makikita dyan na mga kulay red, nang ibig sabihin may mga tumutol, may mga sumingit, etc., etc. So sa akin pong pagpapatunay, sa akin pong pag-negate ng atin pong usapan, makikita ninyo na ang akin pong sinabi, akin pong binanggit, ay akin pong ipinakita sa inyo na talagang ang Roman Catholic Church ay hindi true church dahil number 1, wala tayong makikita na magagandang rason para sabihin na ang Roman Catholic Church ang totoong church. And then, number 2, marami tayong dahilan na nakita na talagang hindi sila ang tunay na iglesia. Dahil ang tunay na iglesia ay makikita sa pinakang aral nito. At walang ibang nagtataglay ng tunay na aral kundi ang Seventh-day Adventist Church. Okay, time. Ayan. Okay, napaka-timing. Timing talaga. Nagmumonitor. Sinukat. Sinukat Talagang sakto-sakto. Okay, so proceed na tayo sa ating affirmative. Brother Jando Alabado, handa ka na Brother Jando sa yung final stand? Yes, ready na ako. Go ahead Brother Jando. Okay, so dito siya sa The Ministry Magazine, no? Paano kasi binabaluktot pa kasi ang nakasulat dito. Tako may sinabi siya dun sa sabi niya dun is may pagkakaiba daw yung number 2 nito tsaka number 3. Walang pagkakaiba, continuation ang tinutukoy dito. Ulitin natin na nakalagay ha. Brother final stand na to Brother Objection po. Mr. Moderator. Wala tayong objection na basta during final stand. Siguro po for clarification. Kasi ang pagkakit niyo po Mr. Moderator kanina, conclusion, hindi po rebuttal. Okay, conclusion nga po, no? So pero wala na tayong objection dito, no? So Brother Jando, i-remind ko na lang na final stand or conclusion na ito. Okay? Proceed na tayo. Continue. Yun nga, ang conclusion ko sa aklat na ito, hindi naman sinasabi dito na iilan lang. Kasi yung church naman sa number 1, small c din yun. Ang conclusion ko dito, ito ang ebidensya na yung Christian church na small c, church, common noun, sabi niya common noun, small church, ay ang naging Roman Catholic Imperial State Church. Maliwanag ang sinasabi ng naturang aklat, binabago pa kasi. Tapos, ang aking ebidensya, napakatibay. Yung mga encyclopedia pinagbabasa ko, yun ay reliable sources. Wala pa namang record yun na wag paniwalaan. Di pa naman binaban yung mga encyclopedia yon. Ayaw lang paniwalaan ng mga SDA kasi salungat sa turo nila. Ang gusto nila siguro, kukunin natin na contributor, SDA din. Paano ngayon yan? Kapag sila nga ang contributor, iba ang sinasabi, no? Founded daw tayo ni Constantine, wala namang ebidensya. Ang ebidensya, napakaliwanag, sinasabi ng Biblia, si Kristo nagtayo ng iglesia, hindi rebuild. Walang rebuild, no? Si Kristo nagtayo siya ng iglesia. Hindi, ang sabi niya, I will build. Wala siyang sinabi, I will rebuild. Nagtayo siya ng iglesia. At yung iglesyang yon, naging kaanib doon si Ignatius of Antioch. At si Ignatius of Antioch noong 110 AD, siya ang nagbigay ng pangalang Catholic Church. 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion, Catholic Church. At yung Catholic Church na yon, ang siyang nakapasok sa Pilipinas noong 1521. Yun. Yung pinangalanan ni Bishop Ignatius ng Catholic Church, yun ang nakapasok sa Pilipinas noong 1521. Bakit? Wala pang natatayong Lutheran Church noon.
Si Martin Luther umalis 1517, nagtayo siya 1522. Nakapasok na ang Kristyanismo sa Pilipinas. At walang ibang Kristyanismo noong panahon na yon. Dahil si Martin Luther ang father of Protestantism. Kaya ang Protestante nagsimula kay Martin Luther. 1522 nang itayo ang Protestant Church, ang Lutheran Church. Ayan, noong 1521, ang iglesyang pumasok sa Pilipinas, yon ay ang iglesyang tayo pa ni Kristo. Kaya nga sinasabi sa Philippine history. Strangely, this religion, referring to the Catholic Church that get inside sa Pilipinas, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Iibahin kasi iba daw eh. Kung iba, bakit sinabing doon ang origin? Sabi niya, ang origin daw ng Catholic Church, noong 321 AD. Yung 321 AD, Asian ba yun? Sa Asia ba yun? Mali. Yan nga sinasabi na nga na naturang aklat na ang ancient Catholic, she became the Roman Catholic state religion, state imperial church. Simula daw noong 321 AD, naging Roman Catholic Imperial State Church, yung Christian Church. Kung naging, parang ganito lang yan. Rostong Padilla noon, naging bibigandang hari na ngayon. Ang Rostong Padilla noon, hindi nagdadamit ng pambabae. Ngayon, nagdadamit ng babae. Hindi na ba si Rostom yan? Si Rostom Padilla pa rin yan, whether you like it or not. Charis Pimpenko. Dati, ang ganda-ganda. Ngayon, naging Jake Cyrus, magkaiba ng itsura. Tanong, hindi ba si Jake Cyrus si Charis Pimpenko? Siya pa rin yun. The same as this one. Ang sinasabi dito, yung ancient Catholic Church became the Roman Catholic Imperial State Church. Naging. Napakaliwanag. Dito pa lang, naitindig ko yung tema ko. Sabi niya, problema daw ako. Ikaw, anong problema dito? Naitindi ko ang paksa ko nang dahil sa aklat na ito. She became. Sino yung she? Yung ancient Catholic Christian Church established by Christ and His apostles. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Nang siya ay umanib do sa estado, naging Roman Catholic. Di siya nga. Parang Rostong Padilla lang yan. Na dati, bagitong aktor, ngayon, naging bibigandang hari na, pero siya pa rin yun, whether you like it or not. Tanggapin niyo man o hindi, siya pa rin yun. Ganyan ang nangyari sa iglesia. Tayo ni Kristo. Hindi siya, umabot siya sa Pilipinas, pinangalanan siyang Catholic Church, nang makapasok sa Pilipinas, Catholic Church, noong 1870, binigyan ng official name, Iglesia Katolika Apostolika Romana, as descriptive, may karugtong yan, as descriptive of Christ Church, bilang palatandaan ng Iglesia ni Kristo. Kailan mo tinawag yung Iglesia ni Kristo? Noong unang siglo, hindi yung kamanalo, yung talagang Iglesia ni Kristo. Nasimula siya noong unang siglo. Napakatibay ng ebidensya ko. Kaya anong ginawa niya? Napunta doon sa iglesia sa Ilang, sa Pope, sa Peter Rock, sa Gender ng Grammar, sa Rebuild. Ang topic ko, sana dito siya umikot. Dito siya umikot sana, na kung saan ito'y napakatibay kong ebidensya. Yung mga encyclopedia, hindi yan dinidistribute sa eskwelahan para lokohin ang mga estudyante. High school pa tayo. Tinuturuan tayo kung paano gamit ng encyclopedia. Nakang naging college. Tapos ngayon, lalayo tayo sa encyclopedia. Maging stricto tayo sa Biblia. Ang patunay naman dito, Biblia, referensya. Hanap siya ng harong talata. Nabigay kayo ko talata kanina. Gawa 20:28. May obispo ang iglesia. Gawa 11:26, nakarating sa Antioch ang iglesia. Sa ikalawang Korinto 1:1, nakarating sa Korinto ang iglesia. Sino ang bishop ngayon ng Korinto? Si Dionysius Mantalos. Si Dionysius Mantalos ba? SDA? Hindi. Catholic Church yun. Siya ang present bishop of Corinth ngayon. Si Dionysius Mantalos. Catholic Church yun. Hindi yun SDA. So,
Biblically, si Kristo nagtayo ng iglesia noong 1st century. Ebidensya ko kanina nagpapatunay ang Katoliko tinayo 1st century. Kahit sa Wikipedia nyo patingnan, Wikipedia, Catholic Church, also known as Roman Catholic Church. Ang origin na nasa Holy Land, Jerusalem, 1st century. Tapos sabi niya 321 AD. Wala naman sinasabi ng 321 AD. Nagsimula ang Roman Catholic Church. Oh, mali. Yung nasa 321 AD, sabi nila, yun sabi nila na naging Roman Catholic Imperial State Church. Pero patunay yon na yung naging Roman Catholic Imperial State Church, yun din ang Ancient Catholic Christian Church established by Christ. Hindi, continuation nga. Walang putol na nangyari. Puputulin pa kasi, iibahin, magkaiba daw yung 2 and 3. Sa 2, sila ang pinipersecute. Sa 3, sila na ang namimersecute. Ano ba sinasabi sa 3? Just as soon as this church, referring sa Christian Church, join the state. Eh di continuation. Hindi pala parang pinagkaiba lang niya. Iba si Rostom noon, iba si Bibi Gandang Hari ngayon. Kaya hindi magkaiba yan. Ha? Ano ba naman yan? Continuation yon. Oh, historically proven, biblically proven. Sila, tutol ng tutol. Hindi pala si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Edicino. Walang maipakita. Sabi niya, hindi daw ako naganda. Eh, lalo ka bang hindi naganda? Yun ang main subject natin ngayon. Catholic Church, true church. Eh, di kung true church, founded by Christ. Hindi ka nag-research kung sinong founder. Dapat ni-research mo yan para matutulan mo yung tindig ko na ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church, true church kasi ang true church should be founded by Jesus Christ in Jerusalem noong 1st century AD. Yan ang true church. Eh kaso ang Roman Catholic Church ganyan din eh. Founded by Jesus Christ in Jerusalem 1st century AD. Pareho eh. Sana doon ka umikot. Eh kaso, para mailayo, andun tumakbo sa Santo Papa, tumakbo doon sa gender, tumakbo doon sa iglesia sa ilang. Isa sa ilang, Judaism yung iglesia sa ilang. Hindi yung Christian Church. Ang tinayin ni Cristo, Christian Church, okay, hindi Judaism. Thank you. Time. Okay, maraming salamat Bro Jando. Kailangan na talaga kitang tapusin kasi wala na talaga tayong oras at marami ka pang sasabihin. Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong pinakita at mahusay na talakayan. Napaka-religious debate ng nangyari ngayong gabi. Sa lahat ng mga nanonood, nag-share, nag-like, maraming salamat. At sa lahat ng 542 at more than 500 din sa Facebook na nagpuyat, maraming salamat sa inyo. Kapatid na Richard, nandyan ka pa? Buhay. Gising ka pa ba? Buhay na buhay at gising na gising pa tayo. Okay. Ayan. Salamat din sa ating kulang na lang ng 3 dito. 500 na rin kami dito sa Facebook at yung ating YouTube ay hindi ko na ma-monitor kung ilan pa dyan. Basta maraming salamat po sa dalawa nating debaters. YouTube. Sa team Punto por Punto at siyempre ng Roman Catholic Church, CFD, Catholic Church Faith Defenders. At si Brother Bessie naman, Seventh-day Adventist Church. Of course, part po siya ng Seventh-day Adventist Apologetic team dito po sa Luzon at of course, buong Pilipinas na rin. Okay, so ayan. Maraming salamat po sa ating mga kasama. Hindi man namin mabanggit ang inyong mga pangalan. Diyos na pambahalang gumanti ng pagpapala sa inyo. Again, Brother Bessie, Brother Jando, congrats po sa inyong dalawa sa inyong magino at makadiyos na pagpipresent ng inyong mga nais ipahayag. Back to you, kapatid na Roland. It's a pleasure, privilege na makasama ka, ha? Ayan, okay. Hoping na dito ang... Likewise, kapatid na Richard. Pasalamat muna tayo. So bigyan muna natin ng pagpapasalamat. Brother Jando, kasi ikaw yung last. Pasalamat ka muna sa ating nagpuyat sa gabing ito. Brother Jando. Okay, thank you po sa mga sumubaybay sa ating programa. Kanina ko po tinitingnan yung ating YouTube channel natin. Ang ating views kanina umabot ng 546 sa YouTube, tapos 527 naman doon sa Facebook. Ibig sabihin, ang ating viewers ngayon sa Punto por Punto at Puro Kamaturan ay umaabot ng mahigit 1,000 na yung nanood ngayon, yung mga live viewers natin.
Thank you din sa katunggali ko si Bresi Balansag sa muling pag-contact sa akin for another topic. And then sa lahat ng mga napiko ng mga commentator dyan sa Facebook natin, wala kayong magagawa. Kung gusto nyo, maghamon na lang kayo. Yan. Okay, thank you. Okay. Kapatid na Bresi. Okay. Yan, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta kasi hindi po magiging successful ang pag-uusap na to kung wala ho kayo. And salamat din Brother Jando no sa pag-invite ulit sa akin dito sa ganitong pag-uusap. And nawa po sa amin pong napag-usapan ay wag ho po putol-putulin no. Kahit kanino man ho kayong panig, wag niyo putol-putulin kasi ang Panginoon po ang siyang naging saksi sa maayos na pag-uusap na to. Pagpalain po ang bawat isa. Gawa na lang kayo ng reaction video sa ano na to, sa debating ito. At nais ko rin pasalamatan si Globe Telecom kasi hindi siya nagluko ngayon. Kasi nung mag-PM sa akin si Jando, hindi muna ako nakasagot kasi alanganin ako sa signal dito, but buti na lang hindi siya naputol. Salamat din kay Globe. Okay. Okay, so wala lang tayong oras at gabing-gabi na, kapatid na Richard. Ayan. Muli nagpapasalamat tayo. Una sa Panginoon, dalawang maginoong debaters na ito. At siyempre, muli sa Panginoon sa malakas na pangatawan ay pinagkaloob sa atin kaya naging successful ang ating ginawang maginoong pag-uusap. Sana hindi ito ang ikalawat huli. Sana masundan pa. Okay? So, ayan. Back to you, kapatid na Roland. And again, it's a privilege na kayo'y makasama. Likewise, kapatid na Richard. So, ako hanggang dito na lang ako. Yung admin na bahala magpatay nito. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kapatid. Paalam. Keep safe, Brother Roland. Keep safe. Ikaw din. Thank you. Okay, thank you. So, kailangan ko na rin magbabay sa mga nanonood ngayon, no? At sana matupad ngayong rules natin na walang gagawa ng edit na maging katatawanan. 3 Media, please, huwag kayong gumawa ng ganyan. Okay, bye-bye na po sa inyong lahat. Mauna na po ako sa Zoom. Yan. Sige, bye-bye po, Brother Richard Thompson. Yung sa inyo ni Brother yung sa inyo ni Brother Wendell, hintayin nyo na lamang po yun, pero darating po yun. Okay. Opo. Sige lang. Okay. Tayo. Very busy si Brother Wendell ngayon sa spiritual warfare. Parehas din. Oo, parehas din. Hinihintay natin yan. Basta mag-usap uli kami. Reschedule. Okay, reschedule na lang. Okay, bye-bye po sa inyo, Brother Richard Thompson. Ayan. No? So, yan mga kapuntos. Yun po ang nangyari na banggaan sa pagitan ko at saka ni Bresi Balansag. No? At tatawa ako doon sa sa nangyari kung saan nakarating si Bresi Balansag. Kaya topic namin Catholic True Church, founder lang naman ng issue noon, di ba? Sana doon siya, pero at least okay lang naging resulta. Kaya doon sa mga 3 Media, sana wag silang magloko dahil may rules na pinakita na wag gagawa ng katatawanan, no? Gaya ng dati ginawa ko, gumanti lang naman ako. Sila nauna 3 Media nanahimik lang tayo, 'di ba? Wala nang gumawa ng commentary video dahil 'yun ang usapan, pero nauna 3 Media, kaya 'yon nakaganti tayo, no? So sana yung yung napag-usapan, 'yun na 'yun. At sa lahat ng mga nanonood, walang sawang sumabaybay ng punto por punto. Thank you po. Sana ganun din kalaban si Kisel. Hindi yung puro patutsada. Ayoko yung tinan mo yung kanina ni Bresi Balansag. Wala akong napansin doon na hindi ako nakapag-objection kasi kasama sa rule yung fallacy statement and fallacy questions are not allowed, kasama doon, pero hindi ako nakapag-objection dyan. Ibig sabihin, hindi gumamit ng fallacy itong si Bresi Balansag, no? So sana ganun din si Kisel na walang sawang hamon sa akin. Hindi ba naman matapos-tapos yung kanyang inis? Sabi na napapapansin, no? Pasensya ka na. Hangga't hindi ka magiging kagaya ni Bresi Balansag na ganyan makipagtalakayan, hindi kita pabibigyan ng panahon. Kung gusto mo talaga mapansin ka, whether you like it or not, deal or no deal, talakayan ang ipapataw ko sa iyo, hindi yung ganito. Okay, so
Alas 11:27 na po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. So, continue na po tayo para sa ating closing prayer ngayong gabi, no? Dahil kailangan tayo mag-closing prayer bago tayo magtapos. Actually, nakalimutan ko yun yung aircon. No? Basa muna ako ng mga comments dito. Okay, basa muna ako ng mga comments. Pagbigyan natin yung mga nandito sa atin, mga nandito. Congrats, bro. Prodeo et Ecclesia from Arellano, Nozyok, Siba. Okay, Boyet, Pacquiao agad. Panalo talaga ang CFD. Yun, no? Si Bong Finlac, ano kaya ang mga inaral ng mga SD apologists? Okay, so dito naman tayo si Pfizer Ross Cloud, iyak si Jando. Ha? Ano na iyak? Kanina pa ako tawa ng tawa na hindi pinipigilan ko lang, ayoko lang parinig kasi minsan hindi ko napigilan na napapatawa ako lalo na kapag yung paano ako iiyak sa mga tanong na ang layo. Ang topic, Roman Catholic, True Church. Paano magigiba yan? Patunayan mo ibang founder. Diba? Ano ginawa niya? Napunta sa iglesia sa Ilang, sa Peter the Rock, gender ng grammar, ang layo na nun. Okay, so yung lang po muna at dahil gabing-gabi na, no, sa mga pikon na mga nag-comment dyan, ako po sa inyo, maghamon na lang kayo. Huwag na lang kayo hanggang comment, maghamon kayo.